pinakamahirap na pagsasanay ni Ijin bilang mercenary. At mukhang sa puntong ito ay dito nila marirealize ang lahat kung gaano katinik si Ijin kahit sa pinakahuling segundo na pangyayari ay kaya niyang protektahan ang sinuman sa bilis ng kanyang reaksyon. At ang nakakabilib pa dito kay Ijin mga lods, hindi magdadalawang isip na magsabi kahit boss pa niya ang pinagsasabihan niya. At masasaksihan din natin dito mga lods ang matinding galit ni Ijin kay Doshikcha at sa kanyang tauhan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos tanggapin ni Ijin ang alok ni Ji na subukan na rin niyang mag-escort para maranasan ang tunay na field ng pagiging bodyguard, lumipat naman ang eksena sa bahay ni na Ijin. Habang wala pa si Ijin, napansin nga dito ng kanyang grandpa na hindi pa nakauwi si Ijin. Kaya tinanong ng matanda si Dayon kung lumabas ba si Ijin kasama ang mga kaibigan nito. Ipinaliwanag naman ni Dayon na may mahalaga lamang na inaasikaso si Ijin at sinabi nito sa kanya na medyo mahuhuli lang daw ito sa pag-uwi. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasang mag-alala ng matanda. Anya, sana ay hindi masyadong gabihin si Ijin dahil baka makasalubong nito ang mga hooligan o mga basagulero sa gabi. Baka mapahamak pa ito. Ngunit bahagya lamang na napasmile si Dayon dahil alam na alam niya nakabaliktaran naman ang mangyayari kung sakaling may manggugulo sa kuya niya. Pagkatapos bumalik ang eksena sa training ground at kitang-kita na bagsak ang moral ng mga miyembro ng security team na natalo ni Ijin at halos lahat ay mukhang miserable at hindi pa rin matanggap ang nangyari. Humarap naman sa kanila ang team leader na halatang pigil na pigil sa galit. Mahigpit nga na pinagsabihan ng team leader ang buong team to na isang malaking kahihiyan ang ipinakita nila bilang professional na bodyguard. At hindi pa doon nagtatapos ang sermon ng team leader dahil binalaan niya ang lahat na paghihigpitan niya ang kanilang training upang hindi na muling maulit ang kahihiyang ginawa nila. Dahil dito parang nanglumo ang buong security team na parang naramdaman kaagad nila ang mabigat na training na naghihintay sa kanila. Napabuntong hininga nga dito ang team leader na napaisip na maswerte pa rin ang kanyang mga tauhan dahil hindi sila napagalitan ng chairman matapos ang nangyari. Ngunit habang nag-iisip siya, may bigla siyang napansin habang si Yona naman ay napawaw sa kanyang nakita. It's turned out na pumasok si Ijin sa training ground ngunit sa pagkakataong ito, nakaayos na ang ating bida at naka-formal suit for duty. Pagkatapos lumipat nga ang eksena dito sa labas ng gusali ng SW Corporation. Lumabas na si Ji kasama ang kanyang personal bodyguard, si Ijin at ang bodyguard ni Yona kanina. Samantala nakahanda na rin sa harapan ng isa pang sasakyan na may 3 pang security personnel na magsisilbing escort. Sumakay na si Ji sa sasakyan at handa na ang buong convoy sa kanilang pag-alis. Habang si Ijin naman ay nakatayo lang sa labas. Kaya bigla nga siya ditong sinabihan, umupo ka dun sa likod. Kung kaya't pumasok si Ijin at katabi nga niya dito si Ji. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik namang inoobserbahan ni Ijin ang kanilang security formation. Napansin nga niyang palaging may 2 bodyguard na nakabantay malapit kay Ji, habang may 3 pang sasakyang sumusunod sa kanila. Ibig sabihin, 5 agad ang nakaatas sa seguridad sa iisang tao. Maya-maya bigla kang nagsasalita dito si Ji at tinanong si Ijin kung hindi ba daw pumasok sa isipan ni Ijin ang pasukin ng mundo ng entertainment o pag-acting. Napatingin nga dito si Ijin na halatang nagtataka sa biglaang tanong. Napangiti si Ji at ipinaliwanag na isa kasi sa mga subsidiary ng SW Corporation ng kanyang pinamamahalaan ay isang entertainment agency at doon mismo sila pupunta. Ngunit wala ngang pag-aalinlangan tinanggihan ni Ijin at sinabing wala siyang interes sa ganyang industriya. Dahil dito, muli siyang tinanong ni Ji kung mas interesado ba siyang maging isang bodyguard. Sa isip ni Ijin, naisip niyang marahil iyon ang impormasyong ibinigay sa kanila tungkol sa dahilan ng kanyang pagsama sa security team. Kaya pasimple yung sinabi dito ni Ijin na oo. Kaya napangiti nga dito si Ji at sinabi na lamang na bagay kay Ijin ang ganoong propesyon. Lalo na daw matapos niyang makita ang ipinakitang husay ni Ijin sa training at kung gaano kadali nitong natalo ang 2 miyembro ng Team 2. Habang ang personal bodyguard ni Jay ay napasimangot na lamang. Ngunit sa halip na ipagmalaki ni Ijin ang ginawa niya kanina, ipinaliwanag ng ating bida na nangyari lamang yun dahil sa
hindi siya itinuring ng dalawang bodyguard bilang tunay na kalaban dahil isa lamang siyang estudyante. Napilitan lamang ang mga itong magpigil ng lakas at naging kampante sa laban. Dagdag pa ni Eugene na nagsimula rin siya sa mas pabor na sitwasyon. Kung mula pa lamang sa simula ay itinuring na siya ng mga ito bilang seryosong kalaban at lumaban ng buong kakayahan. Naniniwala daw siyang hindi ganoon kadali ang naging resulta. Bahagya nga napangiti dito si Jay sa naging sagot ni Eugene. Sa isip niya, inaasahan niyang ipagmalaki ng binatang ito ang pagkatalo ng mga professional bodyguard, ngunit kabaliktaran ata ang ipinakita nito. Nananatili itong mapagkumbaba at objective sa sariling kakayahan. Maging ang professional bodyguard ni Jay ay nagkaroon ng respeto kay Eugene. Sa kanyang palagay, hindi lamang pambihira ang lakas ng batang ito, kundi kahanga-hanga rin ang kakayahan nitong suriin ang isang sitwasyon ng malinaw at walang bahid ng kayabangan. Pagkatapos, lumipat naman ang eksena sa entertainment company na binanggit ni Jay kanina, isa sa mga subsidiary ng SW Corporation. Makikitang nakaupo si Jay sa loob ng kanyang opisina habang abala sa trabaho. Samantala sa may pintuan ay tahimik na nakapwesto si Eugene at ang personal bodyguard ni Jay na parehong seryosong nakatayo habang binabantayan ng paligid. Napaside ay ang personal bodyguard ni Jay kay Eugene. Sa isip niya, halos isang oras na silang nakatayo dito, ngunit ni katiting na pagod o pagkainip ay hindi niya nakita sa batang ito. Kaya hindi nga napigilan ng bodyguard na tanungin si Eugene kung saan ito dumaan sa ganong klaseng matinding pagsasanay. Ipinaliwanag pa niyang ang mga taktika at galaw na ipinakita daw ni Eugene sa training at sparring ay hindi basta-basta natututunan. Para sa kanya, imposible ang ganong antas ng husay kung hindi ito bunga ng mahabang panahon ng disiplina at paulit-ulit na pagsasanay. Ngunit sumagot lamang si Eugene na sinabing lahat ng yon ay natututunan niya sa kalye kung saan siya lumaki. Kaya natahimik na dito ang bodyguard na hindi daw niya malaman kung seryoso ba ang batang ito o nagbibiro lamang. Ngunit sa moment na ito ay dito tila bumalik sa alaala ni Eugene ng kanyang tunay na nakaraan. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang malupit na training na pinagdaanan ni Eugene bilang mercenary. Ipinakita nga dito ang napakabagsik na training kung saan tumatakbo si Eugene kasama ang kanyang mga comrade habang walang tigil silang pinapaputukan ng kanilang mga instructor. Isang pagsasanay na isang mali mo lang ikamamatay mo na. At ipinakita rin ang rope climbing challenge sa gitna ng malakas na ulan habang kagat-kagat pa ng ating bida ang isang combat knife. Ngunit ang pinakamatinding alaala ni Eugene sa pagsasanay nito ay ang kalabanin ng isa sa kanilang mga instructor na makikitang ang laki pa naman ng katawan nito na may hawak pang tubo habang si Eugene ay nag-iisa na lamang na nakatayo sa harap. Ngunit ang kanyang mga kasama ay nakaandusay na at napuno na ng dugo ang buong paligid. At kahit duguan ang ulo ng ating bida, hindi umatras si Eugene. Instead, pumorma pa ito gamit ang kanyang fighting stance upang ipagpatuloy ang napakalupit na pagsasanay. Pagkatapos, lumipat naman ang eksena sa loob ng sasakyan. Habang nasa biyahe, napansin ni Jay na parang hindi man lang napapagod si Eugene. Kaya tinanong niya ito kung maayos pa ba ang pakiramdam ni Eugene matapos ang napakahabang araw. Kalmado namang sumagot si Eugene na ayos lamang siya. Napatingin si Jay kay Eugene at sinabing mahirap ata paniwalaan na unang araw mo pa lamang bilang bodyguard. Sa kilos daw nito, para na itong matagal nang sanay sa ganong trabaho. Ngunit sinabi ni Eugene na yun ang una niyang pagkakataon. Samantala, tahimik namang napaisip ang personal bodyguard ni Jay na mula na magsimula ang kanilang assignment, ni isang tanong ay hindi man lang nagbato si Eugene. Hindi rin ito nagreklamo kahit sinadya nilang laktawan ng hapunan bilang bahagi ng pagsubok ng batang ito. Na para bang alam na alam nito na normal lamang ang ganoong sitwasyon sa buhay ng isang bodyguard. Maya-maya pa ay may biglang napansin si Eugene. Napansin niya ang isang paparating na truck na mabilis na papalapit sa kanilang direksyon. And it's turned out, ang driver ng truck ay nakatulog. Napansin din ito ng driver ng kanilang convoy, ngunit huli na ang lahat. Sinubukan nitong umiwas subalit hindi na sapat ang oras. At isang napakalakas na banggaan ang yumanig sa buong sasakyan bago ito tumilapon at bumangga sa gilid ng kalsada.
Ilang sandali pa ay mabilis kang lumapit dito ang iba pang bodyguard mula sa escort vehicle habang nababalot ng usok ang paligid. Sobrang nga nag-aalala dito ang personal bodyguard ni Jie na napasigaw kung okay lang ba si Jie. Ngunit bigla nga siya ditong natigilan sa kanyang nakita dahil habang nagliliparan ng mga piraso ng basag na salamin sa loob ng sasakyan, mahigpit na niyakap ni Ijin si Gigi at buong katawan niya itong tinakpan upang saluin ang anumang maaaring tumama sa mismong sandali ng banggaan. Dahan-dahang naimulat ni Gigi ang kanyang mga mata at tumambad nga dito sa kanyang harapan ng seryosong mukha ni Ijin na walang ibang inisip kundi ang kanyang kaligtasan. Samantala, tuluyang nanlaki ang mga mata ng personal bodyguard ni Jie. Hindi siya makapaniwala na sa napakaikling sandali bago ang impact, nagawa pa ni Ijin na ilagay ang sarili sa pagitan ng panganib at sa taong kanyang pinoprotektahan. Maya-maya pa ay awkward gang pinull-out ni Jie ang kanyang sarili sa pagkakayakap ni Ijin. Kasabay nito, binuksan ng iba pang bodyguard ang pintuan ng sasakyan at agad tinanong kung maayos lang ba ang kalagayan ni Jie. Kinumpirma naman ni Jie na wala siyang tinamong pinsala. Habang abala ang lahat, napatingin naman si Jie kay Ijin at tahimik lamang ang ating bida na parang walang nangyari. Maya-maya ay may nag-utos na ipaalam kagad sa hospital ang insidente dahil dapat pa rin daw masuri si Jie kung may natamo itong pinsala. Kaya biglangan tinanong ni Jie kung ayos lang ba si Ijin. Nang sumagot si Ijin na wala siyang problema, pinilit pa rin ni Jie na sumama pa rin si Ijin sa hospital upang masiguro na wala itong tinamong sugat. Saglit na tumingin si Ijin kay Jie at nagkatinginan silang dalawa. Sa halip na pag-usapan ng aksidente, may naong pinayuhan ni Ijin si Jie na mula ngayon ay ugaliing magsuot ng seatbelt kahit nasa likurang upuan pa ng sasakyan. Kaya nagulat nga dito si Jie na bahagyang nahihiyang na nga kung susundin niya ang payong yun simula ngayon. Pagkatapos lumipat ang eksena sa pinagtatrabahuan ng grandpa ni Ijin. Napansin ng isa niyang katrabaho na parang napakasaya nito simula nang bumalik sa kanyang bakasyon. Kaya pabiro niyang tinanong kung nanalo ba ito ng loto. Kaya napakamot-kamot na lamang sa ulo ang matanda at kunwaring walang alam sa tinutukoy nito. At sinabi nga ng kanyang katrabaho na may pinamahaging merienda ang isang residente at papunta siya doon pagkatapos ng kanyang shift. Ngunit sinabi ng grandpa ni Ijin na tatapusin muna niya ang pagsasaayos ng mga recycle na basura bago siya sumunod doon. Habang nagsasaayos ng basura ang matanda, sa isip niya, marahil ay hindi niya lang talaga may tago ang sobrang saya dahil sa wakas ay nakabalik na sa kanilang pamilya si Ijin. Kasabay nito, bumalik sa kanyang alaala ang unang pagkakataon na muli niyang nakita ang apo matapos ang mahabang panahon. Pati na rin ang masasayang sandaling magkasalo silang kumakain ni na Ijin at Dayon. Habang abala ang matanda sa paghihiwalay ng mga basura, may isang sasakyan ang huminto sa gitna mismo ng daan. Agad yung nagreklamo ang isa ring residente dahil wala na daw space para makadaan. Ngunit nagalit nga dito ang lalaki na si Boy Tato na sumagot pang, "Kumalma ka nga dyan, tanga. Aalis ako pagkatapos nito." Kaya ang lalaki na nagreklamo ay natahimik na lamang. Dahan-dahan nga naglakad itong si Boy Tato papunta sa basurahan. Pagkatapos, basta na lamang nitong itinapo ng hawak na mga baso ng kape nang hindi man lang tinamaan ang basurahan. Napatitig na lamang ang grandpa ni Ijin sa dalawang basong gumulong-gulong sa harapan niya at tahimik na lamang niyang pinulot ang mga ito at inilagay sa tamang lalagyan. Ilang sandali pa ay habang patuloy na inaayos ng matanda mga basura, may bigla siyang napansin. It's turned out na dumating pala sina Ijin at Dayon na may daladalang pagkain. Kaya nagulat ang matanda nang makita ang dalawa at napatanong kung ano ang ginagawa ng dalawa dito. Ipinaliwanag ni Dayon na dinalhan nila ng tanghalian ng kanilang grandpa. Alam niyang mas gusto nito ang lutong bahay kaysa sa bumili ng pagkain sa labas. Habang nag-uusap sila, napansin naman ni Dayon ang nakatambak na basura sa likod. At agad gang napasmile itong si Dayon na hinanda ang sarili dahil gusto daw niyang tumulong. Ngunit tumanggi nga dito ang matanda dahil ayaw niyang madumihan ng damit ng kanyang apo. Hindi naman nagpapigil si Dayon at sinabing maaari naman niyang labhan ang kanyang mga damit pagkatapos. Habang busy ang dalawa, napasmile na lamang si Ijin na pinagmamasdan ng kanyang pamilya.
bago tahimik ding lumapit upang tumulong sa pagsasaayos ng basura. Samantala habang pinagtitinginan nga dito ng mga tao sina Eugene at Dayon na tumulong sa kanilang grandpa sa pagsasaayos ng basurahan, ipinakitang kakalabas lang ng hospital itong sina Mr. Cha at ang kanyang tauhan. Habang naglalakad ang dalawa, napareklamo nga dito si Mr. Cha dahil hindi daw siya makatulog sa hospital. Nasabi naman ng kanyang tauhan na hindi talaga madali dahil laging may nurse na labas-pasok sa kanilang kwarto. Ilang sandali pa ay biglang napansin ni Mr. Cha si Eugene. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung anong ginagawa ng batang to dito. Agad naman nakilala ng kanyang tauhan ang matandang kasama ni Eugene. Ipinaliwanag niya na siya yung matanda nung pumunta siya sa bahay ni Eugene noon. At dito'y napagtanto ni Mr. Cha na ang dalagang kasama nila ngayon ay malamang siya yung kapatid ni Eugene. Kaya tahimik ang pinagmamasdan nitong si Mr. Cha si Eugene at nakita niyang masasayang mukha nito kapag kasama ang pamilya. Which is hindi bago para kay Mr. Cha dahil sobrang seryoso ni Eugene kapag kausap niya ito. Kung kaya't hindi nga mapigilang mapangiti ni Mr. Cha dahil hindi niya akalaing marunong din palang ngumiti ang batang ito. At mukha lang talagang isang ordinaryong binatilyo na masayang kasama ang kanyang pamilya. Bigla ngang nagtanong dito ang tauhan kung lalapitan ba nila si Eugene para mag-hi man lang. Ngunit umili nga dito si Mr. Cha dahil ang mga taong tulad daw nila ay walang ibang maidudulot kundi sirain lamang ang masayang moment ng pamilya. Kaya mas mabuti pang umalis na lamang sila at maghanap ng makakainan. Pagsapit ng gabi, natapos na rin ang trabaho ng grandpa ni Eugene. Habang papauwi, naisip niya na bumili ng kaunting merienda para kina Eugene at Dayon. Ngunit muli niyang napansin ang parehong sasakyan na nakaparada sa no parking zone. Magalang na nilapitan ng matanda si Boy Tato at ipinaliwanag na bawal pumarada dito dahil nahaharangan ng daan at nagiging delikado ito para sa mga bata. Ngunit sa halip na makinig, nagalit itong si Boy Tato at sinabing wala itong karapatang pagsabihan siya ng ganyan. Maging ang kasintahan nito ay nakisali na at pinagbantaan pa ang grandpa ni Eugene na maaari itong mawalan ng trabaho. Dahil dapat daw bantayan ang sasakyan nila dahil trabaho daw yun ng mga gwardya. Gayunpaman nanatiling kalmado ang lolo ni Eugene at ipinaliwanag na bilang security guard, tungkulin daw niyang tiyaking ligtas at maayos ang lugar para sa lahat ng residente. At inimungkahi pa ng grandpa ni Eugene na gamitin na lamang ang bakanting parking space na nakita niya kanina. Ngunit lalo lamang uminit ang ulo ni Boy Tato. Nagreklamo itong baka magasgasan pa ang mamahalin niyang sasakyan kung ipasok niya yun sa parking area. Dinagdagan pa ng kasintahan nito na nagsabing hindi naman kayang bayaran ng matanda ang anumang magiging pinsala ng kotse nila. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, may isang kamay ang biglang humawak sa batok ni Boy Tato at napasabing, bakit wala kang respeto sa mga matatanda kang gago ka? At ito pala yung tauhan ni Mr. Cha na sinabing hindi ka dapat ganyan kapag nakipag-usap ka sa matanda. Inis nga napatanong dito si Boy Tato na sinabing, sino ka ba ha? Ngunit ipinakita nga dito ng tauhan ni Mr. Cha ang kanyang mapanghamak na mukha at sinabing, tinatanong mo ba ako? Gusto mo talagang makilala kung sino ako ha? Ano? Sumagot ka! At bigla nga niyang tinulak dito si Boy Tato at inutusang kunin ang sasakyang nakaharang sa daan. At sinabi niya pa ditong, kapag muli pa kitang makikita ay makakatikim ka talaga sa akin. Kaya dahil sa takot, nagbadaling sumakay ang dalawa at mabilis na umalis. Pagkatapos, napasmile nga dito ang tauhan ni Mr. Cha at magalang na tinanong kung ayos lang ba ang grandpa ni Eugene. Nagpasalamat naman ang matanda sa naging tulong nito. At sinabi ng tauhan ni Mr. Cha na mukhang hindi siya nakikilala nito. Ngunit minsan na siyang bumisita sa bahay nito upang bisitahin ng kaibigan niya na si Eugene. At doon nga naalala ng matanda na siya pala yung lalaking nakakatakot ang mukha. Pagkatapos, lumipat naman ang eksena sa Radio City, ang nightclub na madalas tinatambayan ni Mr. Cha at ng kanyang mga tauhan. Habang umiinom, ikinuwento nga dito ng tauhan kay Mr. Cha ang nangyari kanina. Tinulungan daw niya ang grandpa ni Eugene sa gagong feeling rich. Kaya kahit papano ay may pagmalaki niya ng kanyang sarili sa harap ni Eugene. Dahil kung hindi daw siya dumating, baka mas lalo pang nabastos ang lolo ng batang yon. Sumang-ayon naman si Mr. Cha at sinabing tama lang naman ang ginawa nito dahil sobra na talaga ang kawalang respeto ng ilang kabataan sa panahon ngayon.
Ngunit bigla nga ditong nagulat ang dalawa sa kanilang nakita to the point na nagspill ang inipis na alak sa lamesa sa sobrang tulala ng dalawa. Dahil bigla nga lumitaw dito si Eugene sa pintuan dala-dala ang napakamapanghamak na aura habang nakatitig sa kanila. Kaya napadyus ko nga dito si Mr. Cha habang pinagpapawisan na tinanong kong ano naman ba ito? Bakit bigla ka nalang sumugod dito at ganyan pang tingin mo sa amin? Biglang ipinakita ni Eugene ang picture na sinend sa kanya ng kanyang grandpa. It turned out na nag-selfie pala ang grandpa ni Eugene at ang tauhan ni Mr. Cha matapos niya itong tinulungan. Kaya napangiti nga dito ang tauhan na proud sa sarili niya. Ngunit umapaw nga dito sa galit si Eugene at biglang sinabing, pinagbabantaan niyo ba ako ha? Kaya ang dalawa ay biglang namutla at hindi kaagad nakapagsalita. Umapaw sa galit si Eugene habang ang dalawa ay natarantang nagmamadaling nagpaliwanag na isa lamang yung normal na selfie at wala silang anumang masamang intensyon doon. Kaya hayaan silang magpaliwanag ng maayos at huwag daw lumapit itong si Eugene sa kanila. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!